Sa loob ng libo-libong taon, tayo ay binalaan tungkol sa pagdating ng Antikristo. Marami ang malilinlang at marami ang tatanggap ng marka ng halimaw. Bakit? Bakit bilyon-bilyon pa rin ang makakatanggap ng markang ito? Hindi lamang ang mga walang pananampalataya, kundi pati ang mga nagpapahayag ng pananampalataya ay malilinlang at babagsak. Babagsak sila dahil hindi nila pinapansin ang mga palatandaan ng mga huling araw. Babagsak sila dahil sinusubukan nilang labanan ang mga pakana ni Satanas na hinasa sa loob ng libo-libong taon gamit lamang ang kanilang sariling lakas. Kung tatanungin mo ang mga tao ngayon kung tatanggapin nila ang marka ng halimaw, karamihan ay magsasabing hindi. Ngunit paano mahihikayat ng dyablo ang mga tao na tanggapin ang markang ito? May dalawang sagot: panlilinlang at pagsamba sa idolo. Una ay panlilinlang, ang pinakakaraniwang taktika ni Satanas. Siya ang ama ng kasinungalingan at magpapakita bilang isang mensahero ng kapayapaan na magpapaniwala sa mundo na siya ang solusyon sa lahat ng problema. Hindi niya agad ipapakita ang kanyang tunay na intensyon, ngunit makakamit niya ang tiwala at pagsamba ng mundo. Ang kasalanan ay nangyayari dahil pinipili ng mga tao na suwayin ang kalooban ng Diyos. Dahil mas pinaniniwalaan nila ang kasinungalingan ng dyablo sa halip na mga babala at pangako ng Diyos. Ang pangalawang paraan ni Satanas ay ito: pagsasamantala sa pagnanasa ng sangkatauhan sa mga material na bagay. Ang mga tao ay naghahangad ng magandang buhay at kayamanan, at ginagamit ni Satanas ang pansamantalang material na pakinabang upang linlangin sila. Ito ay humahantong sa pangalawang estratehiya, pagsamba sa idolo. Ang mundo ngayon ay nasanay na sa pagsamba sa mga idolo, mga sikat sa sports, mga awit, influencer. Sa mga konsyerto at malalaking kaganapan, nakikita natin kung paano itinataas ng mga tao ang mga pangalan ng tao at sinasamba sila ng may matinding paghanga. Malinaw na inihahayag ng Dadaman Timoteo Kabanata 3 ang katotohanan ng mga huling araw. Datapuat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapuat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang mga ito ay natupad na sa ating panahon. Dapat tayong maging mapagmatyag sa plano ng dyablo na tanggapin ng mga tao ang marka ng halimaw. Hindi natin dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Ngunit dapat nating tandaan, ang kapangyarihan nito ay walang labang sa kapangyarihan ng Diyos. Tanging ang mga nananatiling mapagbantay sa panalangin at sumusunod sa mga utos ng Diyos ang makakatanggi sa panlilinlang at pamimilit ni Satanas at makakatakas sa patibong ng marka ng halimaw. Salamat sa panunood. Kung nais mong maging isa sa mga tinatakan ng Diyos at makapasok sa magandang walang hanggang hantungan, mag-iwan ng komento upang makipag-ugnayan sa akin at mangyaring ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Naway pagpalain ka ng Diyos. Amen.